Kararag siya. Nakabalin din managet nga Dios sumami nga santuan nagyaman kami iti pinaimbag mo karag iti panagbiag mi kainit kami iti bayada iti nagandawa iwa po Dios tapno iti kasta at nga mapalubusan iti kami panangadal kadag iti banbanag iwa po Dios nga narikot niya panunutan nagiti tao kararag mo kami po Dios nga sikatiya mangidalan iti tunggal may sa kada kami agtignay ka mamutod iwa po Dios kadag iti kaunggan dagiti puso mi kadag iti panpanunot mi Lord, ikdon iti nananay wa po Dios mapanakaawat kamrunaan na iti na Diosan nga kinasirig iti tunggal may sa kada kami at nun iti kasta Lord dagiti nga adal wa makata kada kadin nga maawatan ni wa po Dios ket umununod pa iti panakam-ammo mi ken ka kalawon Ama italit mi ngurud ken ka iti biag iti tunggal may sa kada kami oray pay kadagiti kakabsat Lord PJ Hong Kong, kararag mi mga Prius, hindi kinakabsat iti ka. Pag-adam padakwada, Lord, isustain mo kadi iti masaya at signal iti tunggal mo sa kada kami. At naniti kastawan iti maligtawan, kadag iti nga adal, wapo. So Lord, kadag iti nga naka-join, we pray, O Lord, iti panangwayan kadag oras na. At naniti kastawan, o Diyos, at pag may sa kami, nga mga adal kadag ito, sasaong, dawatin mi kadi iti silulukat nga pantanunot iti tunggal may sa kada kami silulukat nga puso tapno iti kasta nyaman dagiti adal wa pulis nga kayat mo ngay pakaawat iti tunggal may sa kada kami ready Lord nga ma-absorb mi iti dayto nga ready yaman kami sikang iti tanok mi iti kan kanayon nga gana amin dagiti dinawat mi tinaganit ni Jesus. Amen. Amen. So, load lang natin yung notes natin. And yan. Saan na? Yun. So, Trinity. Minsan itong Trinity, isa sa mga controversial na topics natin sa Bible. Minsan, mahirap unawain. Paano yung isa? Tatlo daw. Pwede ba yun? Nakakapuzzle minsan. But we are studying itong the doctrine of God, or we are trying to understand who He is according sa pagpapakilala niya sa sarili niya sa ating Bible. So ito naman, hindi niya naman sinabing ito ako, Trinity ako. Hindi, sa dahan-dahan na pagpapakilala niya ng sarili niya, napakaraming tao at napakaraming nasulat, maa-analyze mo na makikilala mo yung katangian niya. At ito yung mga nakita natin nung last time, pinag-aralan natin yung mga attributes ng Panginoon. Kilala natin yung mga characteristics niya na iba, righteousness, justice, mga ganon. And ngayon, isang characteristics na nakakapuzzle sa isip ng tao, itong tinatawag nating Trinity. So, ayan. Nakakapuzzle na mahirap ipaliwanag na kahit ipaliwanag mo, parang hindi nating maarok kung ano yung mahirap kasing intindihin But susubukan natin na padason tayo man nga waswasin na ito. So, ayan. Sabi kasi, isang Diyos pero tatlong persona. Ayan yung tatlong persona pero hindi tatlong Diyos. Minsan, yun natin nagsasabing oneness. Parang tingin ko, Pastor, natatakot lang ata na yung mga tao or isipin na tatlo ang Diyos. Pero ganun yung pagpapakilala niya Isang Diyos pero tatlong persona. So hindi siya porket mahirap intindihin, ihayaan na natin. Sabi nga nila, ito raw yung isang distinction natin sa ibang mga faith. Kasi yung iba, they live mysterious things as mystery. Hinahayaan na lang nila. Hindi nila hinuhukay.
Ang Kristyanismo, we seek for truth, we seek for understanding. And minsan, sa aim natin to understand, nag-aaway-away tayo. Pero yun yung distinction natin because itong Diyos, ipinapakilala niya yung sarili niya, tayo, unawain natin kung paano niya pinapakilala yung sarili niya. Kasi kung paano yung pagkaunawa natin sa Diyos, may connection yan sa paano ang pagtrato natin sa Kanya at pag-respond natin sa katangian niya. So, ayan, may kwento na isang bata naglalaro sa dalampasigan. Habang naghuhukay-hukay siya doon sa buhangin. And then, nung nakapaghukay siya ng maliit na butas, kinuha niya yung maliit na timba niya at sumalok siya doon sa dagat. Tapos, dinadala niya, pabalik-balik siya, binubuhos niya sa hinukay niyang hukay, tapos pabalik-balik. Tapos tinanong nung isang guro, anong ginagawa mo? Sabi niya, ililipat niya raw yung dagat. Sabi niya dagat doon sa hinukay niya. So parang ganun minsan yung ginagawa natin na sa limitasyon natin, hindi natin ma-contain yung kabuuan ng Diyos. Very limited yung kakayahan nating umunawa. So parang yung attempt natin na unawain yung Trinity at iba pang katangian ng Panginoon, parang sinasalok mo yung dagat na ililipat sa iyo. Pero sabi nga natin, salukin mo yung masasalok mo. Imposible man na mailipat mo yung dagat. Pero we attempt. Kasi tayo nga naman tinawag ng Panginoon na hindi lang naman tumanggap ng kaligtasan. Tinawag tayo ng Panginoon na ibahagi rin kung sino siya sa iba. At tanggapin mo ang Panginoon, Pastor Cons. Tapos nagtanong ni Pastor Cons, sino tong Diyos na ito? Basta huwag ka nang magtanong, basta tanggapin mo na lang. Hindi naman pwedeng ganun ang sagot natin at least we can give also a basic understanding who our God is. So, imagine he spent 1,500 years communicating who He is, revealing who He is, hanggang sa mabuo yung 66 books natin. And we spend ilang years? Aabot tayo kaya ng mga 80. Binapanalangin ko, ma-85 man lang. Sulit na life na yon, 85. But napakagandang i-attempt natin na buhos natin yung buhay nating pagkilala sa Diyos. Kasi nakakamangha ang Diyos. So, ayan. Hindi man natin maunawaan ng buong buo ang lahat ng bagay tungkol sa Diyos. Pero dapat hindi maging rason ito para huwag tayo mag-aral or huwag tayo mag-isip ng mas malalim kaugnay sa Kanya. So, ayan. Next slide. Ang key verse natin is 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Ito, isang verse ito na makikita natin yung pagkakalahad ng tatlong persona ng Diyos. Sabi dito, naway sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Dito makikita mo na una, Panginoong Hesukristo, and then Diyos. So it speaks of the Father, and then yung Holy Spirit. So, ayan. Key verse natin, and then ang key idea na patutunguhan ng ating talakayan ngayon, ito, isang Diyos, tatlong persona, isang misteryong mas nauunawaan sa pamamagitan ng taimtim na pananampalataya at malalim na pangunawa. We aim to understand. And then we ask the Holy Spirit
to give us a understanding. Anyway, the Holy Spirit was given to guide us into all truth. So, ayan. Malawak-lawak na na talakayan itong actually sa ating manual, hindi lang isa itong topic of Trinity. And sa next meeting, part 2, may part 2 pa tong Trinity na to. Malawak-lawak itong kasi it took even the church, it took several centuries sa pagbuo sa dalawang session sa pagbuo ng understanding regarding sa Trinity. So, ayan. Itong doktrina ng Trinity, isa sa pinakamalalim na aspeto ng theology ito. Nahahati ang church actually sa doktrinang ito. May tinatawag tayong mga oneness, may tinatawag na Trinitarian. And hati ang church sa perspective dito. So, kaya sa atin, tinatawag natin yung sarili nating Trinitarian. Titingnan natin, uunawain natin yung faith natin. So, sabi ni Daniel Webster, itong Trinity daw, Theology of Trinity, ito raw ang mathematics of the heavens. How can 1 be 3? 1 plus 1 plus 1 equals 1. Iba yung 1 niya eh. 1 sa mathematics actually may papaliwanag mo sa mathematics to eh. Tinatawag nilang 1 cube. Kung naaalala nyo pa yung mathematics natin na 1 squared, 1 cube. Pag sinabing 1 cube, i-times mo ng 3 yung binigay na numero. Kung 3 sana, 1 cube. 3 times 3 equals 9 times 3. 9, 18, 27. So, yun yung kanya. 3 cube. Pero itong 1 cube, 1 pa rin. So, ayan. Pag-aaralan natin yan. Accepted na katotohanan, pero medyo mahirap na unawain at explain. So, sabi nila Harold Linsell at Charles Woodbridge, hindi maunawaan ng kaisipan ng tao ang kabuuan ng Trinity. Parang nag-concede na sila eh. Hindi raw mauunawaan ng utak natin yung Trinity. So, pero may papaliwanag natin, pero parang hindi kayang i-contain ng utak natin. Parang yung hukay ng bata, hindi niya kayang taglayin lahat yung kaunawaan. Meron pa rin yung question sa isip natin. Pero sa puso natin, alam natin na it is true. So, ayan. Kapag pinilit mong unawain ang misteryo, sabi niya, mababaliw ka raw. Tigil na natin. Pero kapag pinili mong tanggihan nito, mapapahamak ka naman. Bakit niya sinasabing mapapahamak? Kasi sa pinapakilala ng Diyos na katangian niya, parang ayaw mong tanggapin. At isang requirements ng Panginoon, you accept Him. So, sabi nga nila, tanggapin mo kung sino ako. Yan, yung mga kantang Tagalog na. So, yan. May mga believers na iniiwasan ang topic na ito or isinasawalang bahala. Ni-ignore na lang. Imbis na inaalam ng mas maigi sana. So, medyo maraming Kristiyano ang hindi na lang pinapansin ito. So, komplikado nga pag-aaralan nito. Pero ito ang sabi ko kanina, distinct na characteristics nating Kristiyano. We are in the search for truth. And ibinigay ang Holy Spirit sa atin to guide us into all truth. So hahanapin natin yung kaunawaan dito. So sabi rin ni Millard Erickson,
isang theologian. Actually, nag-aaral ako sa Baguio, itong si Millard Erickson. Pumunta siya doon. Bago kami sa APTS to noon eh. Tapos, sino yun? Tapos, dinudumog nila. Lagi silang nagpapapicture. Tapos, hangang-hanga sila sa kanila. Ang boring niya naman magturo. Nung gumigit na ng pag-aral, mga second year kami, mapapansin namin lahat ng matitinding libro sa library namin, Millard Erickson. Napakatinding scholar pala to. Eh, hindi namin kilala. Hindi man lang kami nagpa-picture. Eh, nandun na siya. So, ayan. Sabi niya, Diyos mismo ang nag-reveal ng Trinity. At hindi lang basta gawa ng tao. Itong doctrine of Trinity, ang Diyos mismo ang naglahad dito. Hindi gawa-gawa lang ng tao. So, sa pananaw ng tao, mahirap unawain. Pero pag-aaralan natin ito. And, ngayon, doon pa lang sa bungad ng Bible, makikita mo na itong concept ng Trinity. So, Genesis pa lang makikita mo na yung let us make man in our image and likeness. So, pag-aaralan natin ito. So, umpisan natin yung introduction natin pala ngayon. And opening question. Hindi natin mauunawaan ng buong buo ang lahat ng bagay tungkol sa Diyos. Pero dapat bang maging rason ito para wag na talaga tayong mag-aral ng mas malalim patungkol sa Kanya? So, tingin mo, bakit hindi mo maunawaan? Reject mo na. Bakit mong kuhan? It is a challenge na unawain natin. Sabi mo, mahal mo ang Diyos, tapos hindi mo uunawain. So, we try to understand. So, yun yung kuhan natin. So, i-define natin ang Trinity. So, ang sabi nila, yung sinasabi ng ibang tao, bakit mo pag-aaralan yan? Wala namang word na Trinity sa Bible. So, minsan yun yung binabato nila. Wala namang word na Trinity. Bakit? May tinuro ba sa Biblia na Trinity? Wala yung eksaktong word. Pero the concept is nandun. Ang sinasagot ko nga yung word nga na Bible, wala sa Bible Nasa pabalat niya lang. Tsaka yung kahit yung mga pinag-aralan natin nung last time, omniscience, omnipresence, wala naman sa Bible yan Those are coined words to describe a certain concept. Sabi nila sa theology, pregnant words. Hindi lang basta salita. Isang salita na may laman pang mas malaking bagay. So, ayan. Atheism, omniscience, omnipresence, omnipotence. Wala naman, hindi mo mababasa sa Bible yan. Actually, hindi naman nabanggit tungkol sa Diyos yan. Yun yung sinasabi ng iba. So, hindi na pag-aralan. Paano yung Bible? Yung Book of Esther nga, ni minsan, hindi nabanggit ang Diyos doon. Tanggalin na natin, hindi na natin pag-aralan. Pero pag-aaralan mo yung Book of Esther, tinatalakay niya ang tungkol sa Diyos. Hindi niya lang binanggit ni minsan yung salitang Diyos. So, pinapakita ng Book of Esther na sa likod ng mga pangyayari, nandun yung Diyos. So, parang ganun yung konsepto ng kwan natin. Wala yung eksaktong termino, pero nandun yung pag-aaralan natin. So, ayan, may mga, itong Trinity, ituturo dito yung eternal na Diyos na nahahayag sa tatlong magkakaiba ngunit nagkakaisang persona. So actually, parang itong Trinity, it's a coined word from the term triune, three and unity. Triunity, yung ibig niyang sabihin yung Trinity. Yun yung original term na ginamit Itong church father na si Tertullian, ito yung nag-coin ng term noong 160 AD.
So, ibig sabihin, nung namatay si Apostle John, kasi siya yung huling apostle na sumakabilang buhay, mga nasa 90s eh. Sabihin na natin, i-round na natin, 100 namatay si Apostle John. After 60 years, ito mga sumunod na mga apostol, sumunod na mga pastor sa mga apostol, isa si Tertullian. Siya yung bumuo ng salitang Trinity. So, ipinakilala niya itong konsepto ng Trinity bilang pag-unawa sa pagkasino ng Diyos. So, yun. At matagal-tagal na pinag-aaralan ng church hanggang noong 325 after dalawang century, dumaan ang 2 century. Yung Council of Nicaea, inadapt nila ito as official doctrine of the church. Yung Council of Nicaea, sabi dito, yung empire kasi noon, kasi naging Kristiyano ang empire of Rome, may east and west. So, may mga ginagawa silang council. Ginagather nila lahat ng brains, yung mga matitinding theologians or teachers or pastors ng Eastern Empire and Western Empire. Ginagather lahat through the sponsorship of the emperor. At doon, nagtitipon-tipon sila, inaayos nila yung faith natin, gumagawa sila ng mga confessions of faith, creeds, mga ganon. At dito sa Council of Nicaea, inadapt itong officially na ang Trinity ay naging official konsepto ng doktrina natin. So, ayan. Basically, from the word triunity, tri and unity. At tinatalakay nito yung pagkasino ng Diyos at yung mga roles niya. So, ang ibig lang sabihin ng Trinity ay isang being pero 3 persona. Medyo tagilid to. Mahirap. Paano yun? Isang being, 3 persona. So, yung iba kasi, sinasabi nila na, pag Trinity ka, hindi ka na monotheistic. Kasi ang Christianism, monotheistic faith tayo. Ibig sabihin, we believe in one God. So, ang fear ng iba kasi, pag nag-Trinity tayo, hindi na tayo one God. Hindi na tayo monotheistic, 3 gods na. Pero hindi. Sa faith natin, iisa ang Diyos, pero 3 ang persona niya. Kaya tatalakayin natin yan. Doon sa Deuteronomy chapter 6 verse 4, sinabi doon na maliwanag doon, the Lord our God, the Lord is one. Sa Deuteronomy 6 verse 4. Pero sa pag-aaral ng maraming scholars, yung ginamit na word na one, the Lord our God is one, sa Hebrew term ekad. Sorry, E-C-H-A-D, ekad. Ang ibig sabihin nun ay compound unity or united oneness. Parang yung pagkakaisa ng isang quad. So, hindi ibig sabihin na one bilang. Parang it is a compound oneness. Yung pagkakaisang quad. And isang ginamit rin itong term na ekad doon sa Genesis 2 verse 24. Noong tingnan natin yung Genesis 2 verse 24. So, tingnan natin dito sa electronic Bible natin. Kung may mga Bibles rin kayo, para masabayan ninyo na hindi lang tayo magkukwentong barbero dito. Genesis chapter 2 verse 24. Ito kasi nung create ng Panginoon si Adam and Eve at nung pagkabalik ng malay ni Adam pagkatapos ng operation. So si Adam actually nasisaryan eh. Nilabas sa kanyang tagiliran yung mapapangasawa niya. So dito yung sa verse 24, sabi dito, that is why a man leaves his father and mother and is united to his wife,
And they become one flesh. Yung they become one flesh. Yung one doon, ekad. How come na yung konsepto na how come na dalawa silang being? Ay dalawa silang being pero one flesh. Pumapasok na yung concept ng yung ekad na tinatawag natin dito na compound unity. So, ayan. Si Adam at Eve, dalawang magkaibang distinct person, pero kino-consider ng scripture na iisang flesh. So, ayan, diversity, pero mayroong unity. Yun yung tinutukoy dito. At ewan ko, napapanood niyo siguro dito sa Facebook si Nabil Qureshi. Ito, dating Muslim to eh. Christian apologist siya. Sinasabi niya na one in being, three in person. So makikita natin na yung hindi dinidefend niya ito. One being in three person. Kung sa statement niya, a being is that quality that makes you what you are, and a person is that quality that makes you who you are. So medyo very technical itong mga pag sinabi raw na being, that is the quality that makes you ano ka. The question na ano ka. So ano ka? Diyos. Pero pag sinabi mong person, sino ka? So for example, tayo. Ano tayo? Tao tayo. Tao. Pero pag sinabi mong person, pag sinabi mong sino ka, magbibigay ka ng pangalan ngayon. Dennis. Magbibigay ka. Ons. Alejandro. So, ayan, magbibigay ako ng pangalan. So, parang ganon yung, kung pag-aaralan mo ito yung pagkakaiba ng being sa person. So, ayan. Tayo sa next yung drawing. Isang being, tatlong persona. Isang Diyos, pero tatlong katauhan. Pwede ba natin gamitin yung termino na katauhan dito? So, kung makikita nyo yung drawing dito, yan yung isang architectural attempt to explain the concept. Makikita nyo dito sa taas, Father. Kung sino ang Diyos, yung ang tinatawag niya yung what? Divine nature. So, pag tinanong mo yung being, Diyos siya. One God. Pero pag tinanong mo yung person, who, ito, na-express as Father, na-express as Son, na-express as Holy Spirit, but they are one. Wala, mahirap pa rin. Kahit ipaliwanag nga natin to, babaliw ka dyan, sabi ni Juan. But anyway, hindi man maarok ng utak natin, pero titingnan natin yung mga konsepto dito na nagpapatunay na nandito talaga tong Biblia to. Dito ka mapapahanga sa Diyos natin. Kasi hindi siya just. Komplikado. He is so amazing. So, ayan. Kasi ako, kahit tatagal kong nag-aaral nito, sabi ko nga, daming paliwanag nila. For example, yung itlog. Sabi nila, isa yan, sabi. Pero kung titingnan mo yung itlog, iba yung shell, iba yung puti, iba yung dilaw. Tatlo, pero isa. Pero kahit anong paliwanag nila, hindi ko pa rin maarok. Kasi yung itlog. Pero yung, paano mo sasabihin na si Kundring, hindi ako, pero isa tayo. But anyway, ganun ang Diyos. Pero sa Old Testament, makikita natin sa Old Testament na kino-communicate, hindi ito bago. Sa pagpapakilala ng Diyos ng sarili niya, na i-communicate na niya yung katangian niya. Pero nadidevelop pa lang ng tao yung pag-unawa.
So hindi mo maririnig yung concept ng Trinity sa Old Testament, sa New Testament mo kasi meron na tayong thinkers, ina-analyze na nila kung sino tong Diyos. Paano natin siya ipapakilala? So meron yung theological development na sinatawag nila na base rin sa mga revelation na binigay ng Panginoon. So sa Old Testament, merong concept of Trinity. So we cannot find the term Trinity, but the concept of Trinity nandun na. Ang una, yung creation clarification. Genesis 1:26. Kung pupunta tayo sa Genesis 1:26, dito yung paglalang, yung paglalang. So dito, babasahin ko sa NIV. So sabi ito sa 26, then God said, let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish of the sea and the birds in the sky, over the livestock and all animal, and over all the creatures that move along the ground. Titingnan mo ito. God said. Nagsasalita doon? God. Ayan. Tapos, let us. Bakit? Sino kausap niya? Sinong kausap niya rito? Let us make man in our image. Tatawa ako dito nun eh. Then, kausap niya dyan, anghel. Okay, mga anghel yung kausap niya dyan. Ang problema sa argument na yun, nagiging co-creator ang angels. Pero maliwanag sa Biblia na they are creations. At kung angels yun, nasa ang pakpak mo? Dapat may image kang ganun. But anyway, tingnan natin yan. Genesis pa lang, bungad pa lang ng Biblia, meron na tong concept na ito. So, in the beginning, God created. Tapos, itong Hebrew word na God, ang ginamit doon, kung titingnan mo sa Hebrew word, balik ka sa Hebrew, yung ginamit na God, Elohim. Sa Hebrew kasi, parang English sana, makukuha mo yung plural. So, pag plural sa English, karamihan, nilalagyan ng S. So, yung iba kasi nakakalito ang English eh. Foots. Hindi rin eh. Foot, feet. Pero may concept ng plural singular rin sa kwan. Ang ginamit kasi dito, Elohim. Elohim. Yung I am sa dulo na letra, it brings the concept of plurality. So, yun yung kwan natin. So, grammatically plural, pangmaramihan yung form ng Elohim. Yun yung tinutukoy dito na may pahiwatig na yung katangian ng Panginoon hindi ganun kasimplistic na dahil God. But anyway, i-reveal niya pa ng mas malalim. And then, yung verb na created, yung bara term, bara, sabi dun sa Hebrew singular. Plural yung gumawa, pero yung action singular. So, kung ito, nakakalito to nung nag-aaral tayo ng English Pagpapabaliktad ko to nun. Yung helping verb, pag singular, i-plural mo raw yung for example, is, ano ba? Makalimutan ko na yung English ko. Pag plural yung subject mo, yung verb mo ata parang singular yung itsura niya. Hindi ko nakalimutan ko na ata yung English ko. But yung concept niya rito, ganon, plural yung God, yung subject. Pakyan mga Pastor Dennis, pinagpapawisin ako sa topic natin. Okay. But anyway, Nanampalataya pa rin kami, Pastor. sa Genesis 1:26,
makikita na natin ito, Genesis chapter 3 verse 22, Genesis chapter 11 verse 7 to 8, at kahit sa 6 and 8 ng Isaiah. Iisa-isahin natin ito. Makikita natin dito yung pronouns na tumutukoy sa Diyos na plural, laging plural. Kain natin, katulad natin, bumaba tayo, sabi niya sa Isaiah. At sinong magpapahayag para sa atin? May kinakausap ang Diyos. May kinakausap ng Diyos na hindi mo makikita doon, pero may kausap siya. So, ayan. Titingnan natin kung sino kausap niya. So, may tatlong explanation kung yung pagkakaibang occurrence na ito pagdating sa creation sa Genesis. So, yung iba, sinasabi nila, angels ang kausap ng Panginoon dyan. Angels. Pero ito, yung argumento nga sabi ko kanina magiging creator ang mga angel. And never sa Bible na banggit, walang supporting verse yan na creators ang angels. They actually, yung sabi ko, they are a created being din. Kasi sinabi ng Diyos sa Isaiah 44 verse 24, ako si Yahweh, ang lumikha ng lahat ng bagay. Oh, ayan. According kay Dr. Gabino Tika, sabi niya, tiyak na hindi tumutukoy ang salitang ito sa mga angel. Bakit raw hindi tumutukoy sa mga angel? Sapagkat magiging kapwa manlalalang ng Diyos ang mga ito. Kapag pinaniwalaan, mangangahulugan na ang angel ay kapareho at kapantay ng Diyos sa wangis at kaanyuan. Ay, umisama ni Satanas no kasto. May tag-ay na. So, ayan. Sa paniniwalang ang anghel ang kausap at kabanlalalang kasama ng Diyos na lumalang, ay nangangahulugan ang tao ay buhat sa anghel at sa Diyos. So, ayan. Kalahating anghel, kalahating Diyos. Kating bala. Pag marami kang mata, yun na yun. So, ayan. We are created after the image and likeness of God. Hindi niya sinabi doon na image and likeness of angels and God. Hindi image and likeness of God yung sabi din doon. And yung isang view naman, aside from angel, yung kausap ni God, yung plural of majesty. So, ang Diyos rin raw, ito napansin ko sa Tagalog to nung pumunta ako sa church ni Pastor Ed Lapis, kasi Tagalog region sila kay buti-buti, pag kinakanta kasi natin, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, kay laging tapat kong magmahal, ang iyong kaway, walang hanggang pinupuri. Ganun yung pagkanta natin. Pero nung pagpasok ko sa simbahan ng Tagalog region, nagtaka ako, plural. Kay buti-buti niyo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat anak. Kayo'y, paano yung lyrics? Pinupuri. Basta plural lahat yung ginagamit nila. Kasi yung honorifics na sinasawag nila, yung plural of majesty. So ang pagpapaliwanag doon, pangangatwiran raw na ang Diyos siya lang raw. Pero dahil sa majesty, yung pagiging majesty ng Diyos, pinuplural raw nila. Pero ang hindi ibig sabihin raw na hindi mo ma-justify raw ang Trinity dahil dito. Kasi plural of majesty. Pero sa argument na yun, sablay rin Kasi kung pag-aaralan mo ang Biblia, Old to New Testament, walang gumamit na hari ng plural of majesty. Yung hindi nila gumagamit ng hindi kagaya ng Tagalog na kayo. Hindi sila gumamit doon. Walang gumamit na ibang na kahit kanino sa Old Testament at New Testament yan. Tanging sa Diyos lang. So, itong argument na plural of majesty, na very familiar sa Tagalog region, hindi maaaring argument yon. Walang gumamit na iba yon. Puro singular sila na pagpat. Siguro sa translation ng Tagalog, gumagamit na sila ng ganon. Pero sa Hebrew,
original language ng Bible? Hindi. So, minsan kasi sa language, para ma-express mo yung more honor, yung plural mo. Yun yung what niya. So na-amaze rin ako doon sa language kasi nasa translation ng industry linguist kami. May mga ganun pala na gagamitan mo ng ganun kung iaangat mo. Pero pag punta mo sa prayer, pwede kayo. Honorifics kasi yun eh. Kung ia-adapt mo yung concept, you want to glorify more God in your wordings, i-adapt mo yung concept ng Tagalog. Na, Totoo yun, Pastor. So, parang ganun. For example, si misis mo, parang napakaganda nyo. Parang ang dami namin na. Gusto niya. Pinural mo. Patay ka dyan, Pastor Dennis. Gusto nila, singular lang sila. So yun yung plural of majesty. May tinatawag. Plural of majesty na argument dito. And then yung pangatlo, ito yung person of triune. Ito yung sinusunod nating explanation diyan. So rinurule out natin na hindi angels. Rinurule out natin na hindi plural of majesty. Kasi hindi nangyari yan sa case ng lahat ng books. Walang kumapit yan sa Old Testament ng gano'n. Kaya pupunta tayo dito sa theology ng persons of the triune Godhead na they are talking to each other. Nag-uusap sila. So yan yung pinaka-sensible na explanation sa triunity ng Diyos. So, ayan, medyo medyo kasi ang nakakatakot kasi pag pinag-aralan ng Trinity, papasok sa isip ng tao yung tatlong God. Magiging polytheistic tayo. Yun yung sabi nila. Kaya sa paniniwala ko, yung oneness, that is an attempt. It is a doctrine na motivated by fear. In the sense na natatakot siya na maisip ng tao na isipin niya na maraming Diyos. So, he stood doon. So, sa atin sa Trinitarian, hindi porket hindi ma-contain ng logic mo, hindi na totoo. Kasi ni-reveal ng Panginoon sarili niyang ganyan. So, inuusap sila yung paano may papaliwanag ng baptism ni Jesus Christ. May nagsalita sa taas. Sabi niya, "This is my beloved Son, in whom I am pleased." Nasa baba si Jesus Christ. Tapos bumaba yung Holy Spirit na parang kalapati. In one event, nandun silang tatlo. So, yung nag-aargue na si Jesus, siya rin yung Father. Ikaw nga, Pastor Dennis, akyat ka sa taas, tapos sabihan mo yung sarili mo na nandito sa baba na mahirap yun. So, ayan. Makikita natin dito na may analogy na ito yung pinaka-sensible na paliwanag. So, kung sinasabi natin na ang Diyos ay sinasabi natin, God is love. Nung walang tao, paano mo masasabing love ang Diyos? Pag love, mayroong laging object yan. So, may direction lagi ang love. So dito mo makikita na God is love in the sense na ang expression ng love triune God. Yun yung community, yung triune God. Doon umiikot yung concept ng love. Create lang tayo para madagdagan yung object. Gusto niya ring maiparanas sa atin yung kagandahan ng community nila. May pasa rin tayo. So, ayan.
Kasi doon sa John 17:24, sinabi ni Jesus dito sa John 17:24. Tingnan natin sa NIV. John 17:24. So, sabi dito, Father, I want those you have given me to be with me where I am and to see my glory. The glory you have given me because you loved me before the creation of the world. So, you loved me before the creation of the world. Ito yung nagbubukod kay Jesus na before the creation of the world, nandun na siya. He was with the Father. May mga concept ng ganyan. So, yung subject ng love for God. So, love na ipasa lang sa mundo, pero nandun na. Eternally existing na yung God. So, sabi nga ni C.S. Lewis, walang sense na sabihin God is love unless ang Diyos ay at least dalawang persona. So, maraming ganun eh. Sinasabi nilang may minamahal sila, pero kathang isip. Nagpapanggap na may jowa, gano'n. so, siya rin lang pala yung kachat niya. Hihira na lang yung cellphone. So, kung single person lang ang Diyos, hindi siya pag-ibig bago ang creation. So, yan, may verse tayo na naman doon. So, sabi ni Pastor Gerard, yung Trinity raw, hindi tayo nilikha ng Diyos dahil malungkot siya. Kasi may nagsasabing ko, nalulungkot raw ang Diyos kaya create niya ng tao. Sabi ni Pastor Gerard, isip lang ng mga pa-VIP yan. Ano ka, napaka-importante mo naman. Parang gano'n. Yung maraming tao kasi, na they think, parang sa science ng solar system, they think the sun is revolving around the earth. So, parang ang Diyos ang umiikot sa ating mga tao. Hindi, sa science, hindi, nakapirme ang Diyos. Tayo ang lumiikot sa paligid niya. Maraming tao gusto nilang paikutin ng Diyos sabi, gawin mo to Lord. Kung hindi, bahala ka. Parang may threat pa. So, ayan. May eternity past and may perfect fellowship na ang Godhead. Itong tatlong persona na ito. So, nilikha lang tayo ng Panginoon dahil gusto niyang i-share yung community at intimacy sa atin. Gusto niyang maranasan natin siya. So, ayan. So, yung unang kwan natin, yung sa Old Testament, makikita na natin yung concept of Trinity doon pa lang sa creation. So, yung pangalawa, kung titingnan natin yung pangalawa, doon sa sending. Doon sa concept ng sending kasi, sa Isaiah 48, kung pupunta tayo doon, Isaiah 48. Ito yung mga topics na ayaw nilang pag-aralan. Kahit sa sermon to, hindi nyo sinisermon to. Sinasunday school nyo lang to. Isaiah 48. Dito sa Isaiah 48, tumutukoy ito doon sa Messiah. Doon sa Messiah. 48:16. Tingnan natin. Umpisan ko sa 12. Kasi itong Isaiah, mostly ang Isaiah kasi nagpa-prophesy tungkol sa parating na Messiah. Doon sa verse 12 sabi, listen to me, Jacob, Israel, whom I am called, I am He. I am the first and I am the last. Sinong nagsabi nito? Very familiar ito sa Revelation. Yung Book of Revelation, kung palabasa ka ng Old Testament, mauunawaan mo yun. Yung sinabi niya, I am the first and the last, it talks about the Messiah. So, I am the first and the last. So, si Jesus Christ ang nagsasalita. My own hand laid the foundation of the earth. Dito rin kinuha ni Paul. Niya na si Jesus Christ ang nag-create.
And my right hand spread out the heavens. When I summon them, they all stand up together. Come together, all of you, and listen. Which of the idols has foretold these things? The Lord's chosen ally will carry out his purpose against Babylon. His arm will be against the Babylonian. Verse 15, even I, have spoken. Yes, I have called him. I will bring him, and he will succeed in his mission. Verse 16, come near and listen to this. From the first announcement, I have not spoken in secrets. At the time it happens, I am there. And now the sovereign Lord has sent me endowed with his spirit. Kung makikita niyo yung last part ng Isaiah chapter 48 verse 16, nagsasalita dito yung Messiah at sinabi niya, and now the sovereign Lord has sent me. May tinatawag siyang Lord, and this is the Father. At tinatawag niya na He endowed me with His Spirit. So makikita mo na yung Trinity dyan pa lang, yung pagkakasent ng Messiah. Oh. Kita natin dito. So, Old Testament to. Old Testament. So, makikita mo dyan yung Father, yung nagpadala, si Jesus na Messiah na pinadala, at yung Holy Spirit na bumabalot sa Kanya. So, yan, Trinity. So, and then, sa Old Testament, bukod doon, may familiar na karakter sa Old Testament na tinatawag nilang the angel of the Lord. So, ayan, makikita natin to sa Genesis 16 verse 10, chapter 22 verse 12, Exodus 3 verse 2, Judges 2 verse 1 to 4. At titingnan natin itong For a while. Why it's like this? Ayan, angel of the Lord. Sa Old Testament kasi, marami sa mga biblical characters na encounter nila ito. Ito yung Yekwa. Dito mo makikita na sa UFC. Ang Panginoon, bumabasa ng Panginoon, paglaro wrestling. Ito yung naka-wrestling ni Kwan naka-wrestling ni Jacob. Angel of the Lord. Nagpapakita siyang gano'n So, maraming characters, maraming biblical characters ang naka-encounter dito. So, ayan. And then, kaso, nung na-encounter nila dito, nung ma-encounter nila ang Panginoon, ang nangyari, hindi magagangay nga yung angel. Kasi itong angel na ito, sinamba nila, tinanggap niya naman yung pagsamba. Karamihan ng angel, for example, yung angel na nangusap doon kay John sa Book of Revelation, di ba, sinamba niya? Tapos sabi ng angel, huwag mo akong sambahin. Kasi isa rin lang akong lingkod. Pero yung angel of the Lord sa Old Testament, iba siya kumilos. So sabi ng iba, yun raw yung pre-incarnate Christ. Yun si Jesus Christ pag nagpapakita ka siya in the physical form. So bago pa man pumunta sa mundo doon sa Book of Matthew, doon sa Bethlehem nung pinanganak siya kay Mary, bumibisita na siya sa mundo. Pero hindi, siyempre, isipin natin, dalawang beses siyang kaso angel ito. Angel yung ginagamit niyang form. Isang beses lang siyang gumamit rin ng form ng tao nung pinanganak siya kay Mary. So, ayan. And then yung Spirit of God. Yung Spirit of God, makikita mo rin sa Nehemiah 9 verse 20, 9 verse 30, and then Isaiah 63 verse 10. So makikita rin natin dyan yung instances na the Spirit of God na nagmula kay Yahweh. Sabi doon So tingnan nga natin yung Spirit of God. Nehemiah. Nehemiah verse 9
chapter 9, verse 20. You gave your spirit to instruct them. You did not withhold your manna from their mouths, and you gave them water for their thirst. So ito, kinakausap ni, parang tinutukoy dito ang Diyos. Ibinigay niya ang espiritu niya. So, it's a distinct person. Pag-uusad tayo doon sa verse 30, for many years, you were patient with them. By your spirit, you warned them through your prophets. So, sabi dito, yet they paid no attention, so you gave them into the hands of their neighboring people. Makikita mo na ang Diyos kumikilos ng hiwalay yung Holy Spirit bukod sa Kanya. So, yun yung isang one natin dito. Sa Isaiah 63, balik tayo sa Isaiah. In-establish lang natin yung concept na in the Old Testament, makikita na natin na may tatlong persona ang Diyos. Kasi sinasabi kasi ng ilan na inimbento na lang nila Tertullian yan. Meron na nun, pero hindi pa nila na-process kung paano ipaliwanag. So, yun yung Isaiah 63 verses 10. Dito rin. Yet they rebelled and grieved His Spirit. Kahit di nila sinabi, grieved Him. Is His Spirit. And in the New Testament, very consistent yung sinabing, do not grieve the Holy Spirit. So, ayan. So, He turned and became their enemies and He Himself fought against them. So, makikita mo dito na distinct siya sa Spirit niya. So, ayan. And then, of course, yung mga messianic passages na, yung mga tumutukoy sa Mesias, Jesus Christ. Kasi in the Old Testament, ang pangalan ni Jesus Christ na ginagamit na Messiah. Yan yung prophetic name niya. Tingnan natin sa Psalms. Psalms 45. Ginamit rin ni Jesus Christ to noon. Psalms 45 verse 6 to 7. So dito. Your throne, O God, will last forever and ever. A scepter of justice will be scepter of your kingdom. So, ayan. Makikita mo dito na ina-address ni yung psalmist, kung si David ba ang nagsulat nito, ina-address niya si Elohim, God. Sabi, your throne, O God, will last forever and ever. And then, kung itutuloy mong babasahin dito, the scepter of kingdom will be scepter of your kingdom. Pagpupunta sa verse 7, you love righteousness and hate wickedness. Therefore, God, your God. Paano yun? Yung Diyos, may Diyos siya. So, yung sa verse 6, your throne, O God, will last forever and ever. Sabi. Tapos sa verse 7, therefore God, your God has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. Kung makikita mo dito, ang tinutukoy sa una, your throne, O God, will last forever and ever. It talks about the throne of Jesus. The forever kingdom na ipapasa mula kay David na papatungo sa kanya. And the scepter of justice will be scepter of your kingdom. Sabi. You love righteousness and hate wickedness. Therefore, God, tinawag niyang God, si Jesus Christ, your God, that is the Father, tinutukoy niya, has set you above companions. So, ni Jesus Christ, nung nagkatawang lupa siya, kinuha ng Panginoon, God the Father siya, kasi may concept sila sa Old Testament na itong si Jesus Christ, tao lang yan. Pero makikita mo sa mga prophecies na ito na He is beyond human. So, therefore, nagkatawang tao siya. Yan yung sabi ng John, di ba? But He is beyond that because yung sabi niya sa mga Pharisee, before Abraham, ayan. Bago pa kay Abraham, nandito na ako. Yun yung tinutukoy niya. Itong ikaw, Diyos ko, aming Messiah. Ang Diyos mo
inilagay ka sa na mas angat sa iba at inanoint ka with the oil of joy. Sabi doon. So makikita mo na yung distinction nung dalawa doon. So messianic passages ang tawag natin diyan. And then sa Psalms 110 verse 1. Ito yung keynote ni Jesus Christ 110. Ito yung nakikidebate sila sa mga Pharisee. Sabi dito, the Lord says to my Lord. Bakit dalawa? Yung to my Lord, yung pangalawang Lord kasi doon, si David kasi ito, Psalms of David ito Ang tinatawag ni David na my Lord, yung Messiah. Pero itong the Lord, big letter Lord, sinabi sa kanyang Lord, Jesus Christ. Si God the Father, sinabi kay Jesus Christ, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Nakikita mo yung concept na kay David, may understanding siya na yung magiging anak niya, si Jesus Christ, beyond human na apo niya lang sana yan. Actually, ginamit ni Jesus Christ sa pakikipagdebate. Kasi claim na, inuumpisa na ni Jesus na i-claim yung pagiging God. Kasi na-Istanbul na siya sa kanila Kasi di ba? Don't worry my son, your sins are forgiven. Na-offend na sila doon Walang ibang makakapagpatawad ng kasalanan kundi ang Diyos. Yun yung sabi nila. Tapos yan yung sumagot. Si Jesus kasi indirect lang. Indirect. Alin ang mas madali? Yung sabihin mong napatawad ang kasalanan niya o tumayo ka at umuwi? In order na makita nyo na may karapatan ng anak ng tao na magpatawad ng kasalanan. Kaya sabi mo, so yung mga arguments na yun, ini-establish na ni Jesus Christ na He is beyond the Jesus of Nazareth. He is even more. So, ayan. And ginamit niya ito kung, kasi they argue that the Messiah is human lang. Bakit sinabi ni David, the Lord said unto my Lord, sit at my right hand until I make your enemies your footstool. So makikita mo dito na sino mas mataas? Sabi niya. Kung anak ni David yung Messiah, bakit tinatawag ni David siya na Lord? Yung inargue ni Jesus dito Na hindi, wala nga silang rebuttal doon Hindi na rin nila masagot. Na i-reveal na kay David na yung lalabas na magiging successor niya even beyond than natural kay God. So yan, sino ang nagsasalita sa passage? Si Yahweh. Pero sino ang kausap niya? The Lord. So ibig sabihin, si Yahweh mismo ay may kausap na tinatawag niya na Panginoon. So he calls Jesus Panginoon. So aware si David sa plurality ng persons pero iisang Diyos. It's one God but plurality in persons. So ayan, kinote ni Jesus yan yung sabi ko sa iyo. So and then okay, so yun yung mga patunay doon sa Old Testament. Punta naman tayo sa New Testament. Messianic passages. Punta naman tayo sa New Testament. Dito, mga verses. John 17 verse 1 to 3. So, yung mga prayers ni Jesus Christ. So, may mga tanong kayo? Sana wala. Naghihirap nito. Sabi ko, pag pinag-aaralan natin ng Diyos, nangangapa tayo lahat. At sa bawat understanding na nakikita natin tungkol sa Diyos,
na-amaze tayo and you always end up in worship. Sa akin, kahit obscure, mahirap intindi ng Trinity, napapa-worship ako sa Panginoon dahil kahanga-hanga siya. So, pinapakita niya na hindi niyo ako maarok. Parang ganon. So, ayan. John chapter 17, verse 1. So, si Jesus Christ ito, nananalangin siya. Sabi niya, Father, the hour has come, glorify your Son, that your Son may glorify you. So, ayan, makikita mo dito yung pagtawag ni Jesus sa Ama. So, and then, doon naman yung susunod naman na text natin, sa verse 3 niya, sabi, now this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. So, ayan. So, sino ang only true God? God the Father. So, hindi God si Jesus. Yan yung argue nila. In-argue. Titingnan mo, si Jesus Christ, sinasabi niya, ang nag-iisang tunay na Diyos, ang Ama. So, yan yung argue nila. Pero paano naman yung pagka-Diyos ng anak? Ayan, makikita natin dito sa text naman natin sa Hebrew verse chapter 1 verse 8. Punta tayo sa Hebrews. So, chapter 1. Pagpupunta ka sa chapter 8, sir. But about the Son, he says, your throne, O God, will last forever and ever. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. Actually, ito yung Psalms na binasa natin kanina. But about the Son, he says, your throne, O God. Oh. Tinawag niyang Diyos si Jesus Christ. And your scepter of justice will be scepter, and will last forever and ever. A scepter of justice will be scepter of kingdom. So, ayan. And then sa Romans 9:5. Sa Romans 9:5. Tingnan natin nga yung Romans 9:5. Mas na-express ata tong concept sa Romans 9:5 doon sa lumang Tagalog na translation. So, dito. Theirs are the patriarch, and from them is traced a human ancestry of Messiah, who is God over all, forever praise. Amen. Ito. Theirs are the patriarchs, and from them is traced the human ancestry of the Messiah, who is God over all. Paano mo ano yan? Malinaw yung pagkakatukoy yan. And then, so yun yung mga verses natin sa New Testament na establish natin yung regarding kay Jesus Christ as God. So may verse rin tayo, of course, marami sa Father. Yung Holy Spirit naman, paano mo nasasabing Diyos yung Holy Spirit? Makikita natin dito sa Acts chapter 5, verse 3 and 4. Ito regarding si Peter to Yung si Ananias sa Sapphira, nagsinungaling sila para sumikat sila. Parang nagbenta ata ng lupain napagbentahan nila 1 million. Tapos binigay nila kalahati 500. So sabihin natin na binigay natin yung napagbentahan natin para mas sikat. Parang pero sabi ni Peter, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart that you have lied to the Holy Spirit? Nagsinungaling kayo sa Holy Spirit and have kept for yourself some of the money you received from the land, for the land. Verse 4, didn't it belong to you before it was sold? Sa inyo naman yan And after it was sold, wasn't the money your disposal? What made you think of doing such a thing? You have not lied just to human beings but to God. Yung tinutukoy niya dito, una, nagsinungaling kayo sa Holy Spirit. Hindi kayo nagsinungaling sa mga tao lang, kundi sa Diyos, sabi sa dulo. So, kung titingnan mo tong verse na ito, the Holy Spirit is God. Yan yung tumutukoy dito. So, yan yung isang pagkakalahad sa New Testament
yung godness of the Holy Spirit. So sa New Testament, may proof tayo sa pagiging God ng tatlo. So, ayan, may mga attempt to draw the concept about the Trinity. Tingnan nyo rito. Magkakaiba. God, the Father is God. The Son is God. The Holy Spirit is God. But the Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not the Father. Yan yung drawing na yan na pinapakita niya na they are one. One God, but three person. Ayan, mapapaliw ka pa rin kahit may drawing na. Kasi paano yung tatlo iisa? Ang konsepto kasi natin pag tatlo-tatlo. So, ayan. Bawat isa ay magkakapantay at magkakasing halaga, ngunit may kanya-kanyang tungkulin. May roles. Ang ano nga pastor, isang pamilya pero maraming member. Parang yung ano sana yung ilang kayong pamilya diyan, parang isa lang. Pero merong anak, merong ama, ina, anak. Pero okay lang kasi yung pamilya kasi hindi mo masasabing iisa eh. Ito yung concept kasi hindi tatlong Diyos. Yung sa pamilya 5 tao, pwede mong kuan. 5 persona, 5 beings. Pero yung kaibahan kasi sa Diyos, 3 persona, 1 being. Yun yung hindi natin maarok. Kasi sa atin, pag being ka, one being, 1 person. Ito yung iba sa Diyos. Kasi very strict siyang sinabi na nag-iisa. Pero 3 persona. Yan yung mahirap nating arukin dyan. So, nakakabaliw. Halos the same din yung sa body of Christ. Parang gano'n. Yung Pwede yun. God the Father. Di ba parang si Jesus yung head ng church or the body of Christ. Then tayo yung Parang ang dami natin, pero isang katawan. So, ewan ko ba yung itong Diyos natin, nabanggit ko kay Pastor Dennis noon very obsessed siya sa unity. Sa sobrang unity nila, iisa sila, parang gano'n. Di ba, pagpunta mo sa he is so aiming into oneness, yung pagkakaisa. Kasi ang Israel, kalat-kalat kayo dyan, hindi kayo mapag-isa sa isip, hindi kayo mapag-iisa, hindi kayo makapagkasundo, umikot kayo dyan. Pero nung nagkakaisa na sila, pasok na kayo. Sa Ephesians 1:1, sabi doon 1 in faith, 1 in spirit, 1. Dami niyang sinasabi Yun yung kanya na aiming for the unity of the body. Yun yung very obsessed yung sa concept na the Lord our God is one. So yun yung part. So titingnan natin dito yung distinction ng 3 persona. So magkakaiba sila sa roles kasi yung tungkulin. Ano ba yung tungkulin? So balikan natin yung last part ng definition natin sa Trinity. So, yung definition natin kanina, bawat isa ay magkakapantay at magkakasing halaga. Ngunit may kanya-kanyang tungkulin. May iba't ibang role kasi itong 3 May iba't ibang role. So, napakahalagang maintindihan natin ang phrase na ito dahil dito tayo naguguluhan sa dito yung roles. I-expand natin yung idea. Ito yung sinasabi ni Saint Augustine.
yung mga church fathers ito, si Augustine. Sabi niya, magkakaparehong Diyos ang Ama, Anak at Espiritu Santo. At magkakasabay na iisang Diyos. Yan. Itong mga Tertullian, Agustin, ito yung mga pinaka pumanday sa doctrine nito. So, ang bawat isa sa kanila ay taglay ang kapunuan at kabuuan ng pagkadiyos. Hindi Ama ang Anak at Espiritu, hindi Anak ang Ama at Espiritu, at hindi Espiritu ang Ama at Anak. Yun yung drawing. Galing kay Augustine yun, Augustine yan. Yung concept na yan. So yung na-analyze ni Tertullian, pinahusay pa ni Augustine. So, ayan. Unique ang Ama, Anak at Espiritu sa kanilang mga sarili. Ang tatlo ay magkakaparehong walang simula at katapusan. Hindi nagbabago, dakila at makapangyarihan. So, ayan. Titingnan natin para magkaroon ng sense ito. Yung graphical presentation. Galing rin ng mga nag-drawing nito eh. So, parang yung spiritista lang. Talaga nun yung spiritista eh. Diba to? Ginanyan, tapos nilagyan ng mata dyan sa gitna. Ginawang kulto eh. Yung mga ganun, expression lang, the all-seeing eye. Bakit may triangle? It speaks of the Trinity. Kaso kinuha ng mga kulto yung logo. So, pinalitan ng mata yan sa gitna. Ayan. So, pantay-pantay sila, pero iba-iba ang role. Ayan. Kasi dito yung hindi naiintindihan ng iba. Sabi nila, mas mataas si Father kaysa kay Jesus Christ. Role yung tinutukoy mo. Hindi yung katauhan, hindi yung pagka-persona. So, yung role. May kanya-kanyang role kasi sila eh. So, maaaring mas dakila ang Ama pagdating sa role. Pero, sa essence, sa pagkasino siya, pareho sila. Sa role lang, parang mas angat yung Ama. Pero sa essence, pareho yung pinag-aralan natin nung last week. Yung omniscience, omnipresence, omnipotence. Pareho sila lahat yan. Si Jesus Christ, nawala lang yung omnipresence niya nung nagkatawang tao. Naging physical eh. Pero nung bumalik na siya, balik sa dating essence. Naging physical eh. Yun yung role niya eh. Maging Messiah. So, ayan. So, titingnan natin. Example dito. Pare-pareho tayong mga tao. So, sa isang classroom, example, nung elementary tayo, lahat ng nasa loob ng classroom, pare-parehong tao yan. Pero sa role sa loob ng classroom, mas angat yung teacher. Pero hindi mas tao kaysa sa mga... Yun yung parang yung kung kukunin natin ng logic. Pare-parehong tao nandun. Kaso yung role niya kasi, teacher siya. So, kaya magsasubmit ngayon yung mga bata. Pero sabi nga natin, pare-parehong tao yan. Ganon rin yung may project sila, ginagawa sila God dito sa mundo. May kanya-kanyang role yan. Kaya nagpapasakop si Jesus Christ kasi may role rin yung Ama. So, yun yung isang example natin dito. So, yan. Superior siya at nagpapasakop ang mga students, yung teacher, sabi natin. So ganun rin yung Godhead. Superior ang Father pagdating sa role at subjected ang Son and Holy Spirit sa kanya, sa role. So, makikita natin yan sa 1 Corinthians 15:28. Pero magkakapantay sila sa essence at being. Okay? Tingnan natin ito. I-analyze natin yung mga verses.
yung tatlong persons na na-associate sila sa isa't isa. Doon sa baptism ni Jesus Christ, nagsasalita si Father, yan si Father, and yung anak, binabautismuhan. At yung Holy Spirit, bumababa like a dove, Matthew 3:13-17. Sa kaligtasan, nakikita mo naman dito sa 1 Peter 1:2. Kayo'y pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mulat mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo. So, ano yung role ni Jesus, ni God the Father dito? Yung tagapili, di ba? Yun yung role niya, pumipili. Pinili niya ang sangkatauhan. Ito yung desisyon niya, ito yung gusto niya, siya yung nag-decide. Kahit sablay tayo, pinili tayo ng Diyos eh. Kung nag-response ka, ang role naman ng Holy Spirit, yung mga tayong sangkatauhan na pinili, yung mga nag-respond, pinapabanal tayo ng Holy Spirit. So it's a project na pag-restore sa mankind. Ang nagdesisyon na i-restore natin ang mundo, i-restore natin ang sangkatauhan, ayusin natin to. It is the role of the Father. So anong role ng Holy Spirit sa pagpapatupad sa kung na yun? Pag yung nagre-respond ng mga tao, pinapabanal, dinadalisay. So that's the work of the Holy Spirit now. So kaya pag tumatanggap ang tao, tinatanggap niya si Jesus Christ na tagapagligtas, naliligtas siya, nilalagay yung Holy Spirit sa kanya. Para hindi lang ganon, hindi lang naligtas. I-restore ngayon ng Holy Spirit, i-renew niya, trinatransform niya, pinapabanal niya yung tao hanggang sa lumalapit sa katangian ni Kristo. So may role itong tatlong ito lagi sa kaligtasan. So si Jesus Christ, si God the Father ang nagdesisyon sa pagliligtas. Si Jesus Christ ang gumawa ng lahat ng bagay para magkaroon ng kaligtasan. At yung Holy Spirit naman, yung magpapabanal sa mga maliligtas. So, yan. And then, ayan, sanctification. So, for 2 Corinthians 13 verse 14, 2 Corinthians 13 verse 14, pagpapaging banal ng believer, sanctification. So, may inyo nawa lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu. Papansin nyo to, yung duksolo, yan ako tayo, itad yung pastor, sa akin may the grace of God, ang ginagawa ko yung glory of God. May the glory of God shine upon you. May the love of the Lord Jesus Christ be expressed, and may the peace of the Holy Spirit be on you. So yun yung kuwan ko pag pinagduduksuluyan nila ko. And even sa baptism, so Matthew 28:19, sabi, humayo kayo, gawin ninyong alagad ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan nyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. May distinct. Si Jesus Christ ang nagsabi nito. Doon pa lang define na may distinct yung Trinity dito. So, ayan. And then sa prayer. So, sa Ephesians 3:14-21, so palakasin ng Holy Spirit, maunawaan ang pagmamahal ni Christ at mapuno ng fullness of God. Makikita nyo yung kwento. And then sa paglago ng isang believer. So, makikita natin sa 2 Thessalonians 2 verse 13, minamahal ng Panginoon, pinili ng Ama, at pinagiging banal ng Espiritu. So, makikita ninyo yung Trinity lagi dyan. May roles na ginagawa yung Trinity. At kahit yung pagpapadala ng Holy Spirit, isinugo ng Ama yung Holy Spirit sa ngalan ng Anak. So, sinasabi na ni Jesus Christ bago siya mamatay, it is for your good na umalis ako para may padala yung Holy Spirit. So, may mga rules silang ginagawa dyan.
So, yan yung actually may part pa next meeting, next lesson natin Trinity pa rin eh. Pero napakahalaga itong Trinitarian doctrine dahil ipinapakita nito kung gaano ka-unique ang Diyos. Sa akin iyayakap ko to. Kasi mas na-amaze ako sa may mga hindi maintindihan. Pero tanungin na lang natin later sa So, ayan. Sa pamamagitan nito, nagkakaroon ng malinaw na sense at connection ang Old Testament at New Testament. Makita mo yung continuity ng teaching. Revelation. Hanggang sa na-realize sa New Testament, nandun na yun na truth. And then na-coin nila yung Trinity. So, ayan. Ituturo rin nito kung paano ba tayo dapat makirelate sa Diyos, sa kanyang gawain, at lalo na sa hindi paligtas. So, may roles tayo. Sinusugo tayo ni Jesus Christ. Go into all the world and make disciples. Pag tinuturo natin ang tao, nakaka-cooperate sila sa ginagawa ng Diyos sa buhay nila, nagpapasakop sila. Teach them to be everything I have commanded you, sabi ni Jesus Christ. So, kung sinend out ng Ama, ang Anak at Espiritu Santo para lang mapanumbalik ang mga tao sa kanyang yakap at presensya, makakapagreklamo ka po ba pag pinapadala rin tayo ng Panginoon? So, ayan. So, yan yung Trinity Part 1 na lesson natin. Ayan, may challenge siya rito. So, i-drawing nyo raw yung dalawang chart ay dalawang kwan at i-meditate ninyo. But anyway, next meeting, pag-aaralan natin itong pagpapalawig. Ano, tuturo nyo? Wala akong next meeting. Punta kami sa Mindanao. O, ikaw, magturo ka sa linggo ng gabi. Turo kayo pareho. Pwede rin kwan. Pag-aralan ninyo yung meron naman cellphone i-record nyo na lang. May video record naman to. I-upload natin. And then paano ba? Pwede rin ninyo i-series ninyo yung series ninyo yung Bible survey. Sunday saka Wednesday. Tapos i-series natin ito. Balik. Mas marami kayong kaalaman sa kwan. May tanong kayo? Naguluhan kayo, no? Medyo Huwag na lang magtanong, basto. Hindi, talagang ito yung lesson na kahit ipaliwanag mo, walang na maraming paliwanag, pero parang may kulang pa rin sa utak. Pero yung puso, iwan mo, naunawan ng puso, hindi mo naunawan ng utak eh. So, parang ganun na, alam ko may totoo yun. Totoo. Pero, doon nga sa church, papateo pero, wala eh. Parang, Trinity. Parang may tatlo kang girlfriend. Pero nag-iisang pag-ibig. Ganun ba? Pambili. But anyway, ito yung it took ang Christianity natin 2,000 years na. Kaaway na sila noong year 100. Tertullian, Augustinian, hanggang ngayon. So, kung tutusin natin yung bata, marami na silang nasalok na tubig ng dagat. Puno pa rin yung dagat. So, ganun katindi tong Diyos natin na
Ewan ko kung paano natin mauunawaan later. Kasi pagpunta natin sa langit, sabi, hindi mo na kailangan magtanong. Hindi nauunawaan mo lahat. So, yun yung nandyan eh. We need to embrace kasi iniribig niya yung sarili niyang gano'n. So, hindi porket hindi mo maunawaan, hindi gano'n. Ganon yung pinaunawa niyang pagkasino niya. Yakapin natin. So, love me for who am I? So, may mga ibang drawing pa next meeting. Pag-aaralan natin yung mga tatlong pa. So, ayan. May mga struggles rin kayo dito na yung nung Bible School student kasi kami, puro verses lang. Tinuturo sa amin. Kailangan mong lunukin to. Pero maganda tong teacher natin, si Pastor Gerard, kasi dinadaan niya tayo sa logic and philosophy. Hindi, tingnan mo rin sa approach na ito. Kasi pag nung Bible School tayo, pag hindi mo tanggapin to, pupunta ka ng impyerno. But the aim is to understand who God is. Di may paliwanag. But this is how mysterious our God is. And then it made me more in awe of Him. So, Ang isang malinaw sa amin, Pastor, is doon sa Genesis. Sabi niya, God created heavens and the earth. Tapos pumunta doon sa Colossians chapter 1 verse 15 and 16. Di ba doon sa 16 sabi niya, for all things in heaven and on earth were created by Him. All things were visible and invisible. So parang linilinaw niya na sabi niya kasi doon, God created the heavens and the earth. Tapos pumunta doon, all things in heaven and on earth were created by Him. Ang tinutukoy niya doon, si Jesus Christ. So ibig sabihin, yung Kristo na sinasabi niya doon sa Colossians and yung creator doon sa Genesis, the same. Parang ganon. Parang kung yung itong pa natin yung role, ang nag-iisip ng concept, yung will, it's the Father. Pero ang nag-i-execute, yung Son. Yun yung ma-analyze mo dyan eh. Kasi malinaw din kasi Pastor, din sa sinabi niya dito sa verse 15, He is the image of the invisible God. The first one over all creation. So yun yung pan natin na ito, yung kayo last na part ng topic natin. Kailangan mong intindihin yung role. Kailangan mong intindihin yung role. Kasi may iba't ibang role sila na ginagampanan. So, kahit nga sa pananalangin sa kon yung Holy Spirit, sabi, panalangin. Minsan may mga kon na hindi mo na alam manalangin, but the Holy Spirit, pray through you. And then you pray to the Father through Jesus Christ. Kasi dahil sa ginawa ni Jesus Christ, nakaka-access ka sa Father. Yun naman yung role na the Holy Spirit will teach you how to pray. At yung prayer mo, nakakarating yan because ni Jesus Christ, ginawa niya sa cross. No one comes to the Father except through. May roles sa buhay natin bilang Kristiyano. Gusto ng Panginoon na kaya't nga dati mapukaw. Maraming Jesus Christ i-remedyo. Died on the cross. And then the Holy Spirit, dagijay imawat kini Kristo. Pasantun na dagijay. Trabakon na tayo, gingganang bunga tayo yung bunga ti Espiritu. Gingganang umasidag tayo, di aspin ni Kristo. So sa image, mabalik na sa concept ng image. So yung role, may ginagawa sila. Perfect na kasi nung una Sumablay kasi si Lolo Adan. But the will of the Father is to restore us back to that design. And may kanya-kanyang role na naman ito. So, yung mo rin si Jesus, no? Dapat ikaw na lang Holy Spirit yung may pako sa cross.
Pero yung huling part, pwede lang naman. May discount Passover. Hindi, may rules sila eh. But they did it willingly. Titigas rin ng ulo ng Kristiyano, titigas ng ulo natin ngayon, pero pinoproblema tayo ng Holy Spirit. Si Jesus nag-intercede na lang ngayon. But yung Holy Spirit ang buwan. Ilang beses na, siya yung nagtatampo, di ba? Do not grieve. Huwag mong pagtampuhin. Ilang beses nating buwan. So, ma-appreciate natin na may kanya-kanyang role. Pero yun, yung paano yung 3 ay 1? Ay 1 talaga. Ay 1 na. So, Parang may sinasabi silang sa sa Old Testament sila si Abraham, si Isaac, tapos yung parang servant. Di ba yung servant parang yung Holy Spirit. Tapos naghanap yung servant na mapapangasawa ni Isaac. Yung story yun. yung fan, yung parang parallelism ng parallelism. Yung gusto ni Abraham magkaroon ng mapapangasawa si Isaac, di ba? Pinadala yung servant paghahanap. So parang roles in seeking for the bride church. Parang gano'n. Anyway. Sige. Mag-aalas 12 na. May magkakatrabaho pa kayo bukas. Hindi ko alam kung makakatulog kayo sa pinag-aralan natin. Iwan ko mag-shutdown ng isip nyo ngayon yan. But anyway, ito yung lesson natin. I-try nating pag-aralan pa next meeting, yung part 2 niya. And sige, i-close niya tayo ni Pastor Dennis sa prayer. Let's pray. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Talakay namin, Panginoon, itong Trinity, part 1. Salamat, Panginoon, dahil kahit na misteryosong pag-aralan namin ito, Panginoon, hindi po maarok ng mga isip namin. And Lord, nagpapasalamat kami, pinupuri ka namin, Panginoon, dahil kahanga-hanga kang Diyos na pinaglilingkuran namin. Lord, gusto pa namin na maunawaan ka at para, Lord, mas maintindihan ka pa namin at mas maintindihan pa namin yung mga sarili namin na marami pa kaming pag-aaralan, Lord, sa mga salita mo, na hindi pa kami expert, Panginoon, sa mga salita mo. Lord, tulungan mo po ang bawat sa amin, sa pang-araw-araw namin buhay, lalo na po na OFW sa Hong Kong, Panginoon. Salamat, Lord, sa time na ito, sa opportunity na ibigay mo sa amin. Pag-aralan itong mga bagay niyo. Lord, gabayan niyo po kami sa gabing ito, sa pagpapahinga. Restore mo, Panginoon, yung mga lakas namin na nabuspos sa araw na ito. Salamat, Panginoon. Mangusap ka, Panginoon, kahit sa aming pagtulog, hinga. Lord, maraming salamat at pinabalik po namin lahat ng kapurihan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Good night, mga Good night. I hope kayo ng lesson natin. Yeah. Sige po. Kahit sa panalangin, mas maawata kung ayan, Trinitarian concept.